Kinalaman ko sa korupsyon sa Pilipinas. Sana naman po makonsensya kayo sa maraming kahirapan na nagaganap sa ating bansa, lalong-lalo na po sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Sa napakatagal na po ng mga paglilitis sa ating bansa, hanggang ngayon wala pa nalalagot. Ang nais po namin panawagan. Kaya po sa taong bayan ang kanilang panginoon. Nais sa inyo nila, pinili ko nila ng pagpasarap nila sa buhay. Hindi na nila intindihan ang tao kung ano nangyayari sa mga tao. Sa pagkakataong ito, salubungin natin ang isang masigabong palakpakan, isang babae, isang ina, Ginang Cathy Pina. Magandang gabi sa inyong lahat! ANC! Grabe! Grabe kayo! Ngayon lang ako nakakita ng isang samahan o relihiyon na solido ang pananampalataya sa Panginoon. Ang dami rin guwapo dito at magaganda. Diba? Alam nyo, pananampalataya sa ako, pero INC na yung next. Grabe. Alam niyo mo, ang dami yung tumitira sa INC. Ang daming naninira. Pero ni minsan, hindi kayo nagsalita. Bakit? Kasi hindi niyo kailangan patunayan ang sarili niyo. Diba? Yung mga nagmamagaling or nangimintas sa inyo, Diyos lang ang nakakakita ng kanilang ginagawa. Diba? Lahat po tayo, kahit anong reliyon natin sa buong mundo, anak tayo lahat ng Diyos. Hindi lang sila. So wala silang karapatang husgahan kahit sino man. Grabe, grabe, ang galing nyo. Bilib na bilib ako sa samahan nyo at pagpatuloy nyo po yan kasi walang makakagaya ng ginagawa ninyo. INC! 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 Ngayon, pag-usapan natin ang gobyernong palusot. Palusot ng palusot. Wala nang ginawa kundi magpalusot at magturuan. Kaya pa ba natin? Nanggigigil ako. Alam mo, napaka-hyper kasi ni Kung Buwan. Pero, hindi na po tama. Ganito na lang ho, babasahin ko na lang kasi sabi nga ni Manong Chavit, baka may bigla akong may masabi, kaya sinulat yung sabihin. Okay? Sino? Bawal eh. Bawal! Pwede
pwede? Mga buhaya! Yon. Actually, hindi na nga buhaya. Alam niyo naman yung hippopotamus, di ba? Oh. Yun ang tawag ko sa kanila. Mga ano mga Eto na ho, babasahin ko na lang. Kasi kanina pa ako umiiyak sa likod. Napapanood ko po yung mga video ng mga biktima ng disaster sa ating bansa. Pakinggan niyo ho ito. Ang panawagan ng ating bayan, tama na! Mahal kong kababayan Pilipino. Narito tayo ngayon, hindi upang magsaya, kundi upang maharapin ang isang masakit na katotohanan. Tumingin tayo sa paligid. Nararamdaman ba ninyo ang bigat? Ang bigat ng utang na hindi natin ginawa. Ang bigat ng kahirapan na hindi natin hiniling. Ang bigat ng isang bansang nasa bingit ng pagkalugmok. Bakit tayo naghihirap? Bakit tayo naghihirap? Bakit? Grabe. Bakit patuloy tayong nagugutom habang ang Pilipinas ay sagana sa likas ng yaman? Ang sagot ay nag-iisa. At ito ay salitang matagal nang umukit sa ating kasaysayan. Corruption! 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 Diba nakakagigil kaya sinusulat ko baka may matawag ako Ay, nako. Ano pa? Pag nanakaw sa kabana? Diba? Ganon. Habang ang mga inang Pilipino ay nagkakandakupa sa pagtatrabaho, habang ang ama natin ay nagtitiis sa init at pagod, para lang may maihain sa hapagkainan, mayroong ilan na napakawalang hati tayo walang konsensya. Walang konsensya. At walang pagmamahal sa bayan. Nagpapakasasa sa karangyaan na hindi sa kanila. Grabe. Grabe, 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 grabe. Bakit? Diba? Bakit daw? Dahil ang mga tao, iniluklok natin sa kapangyarihan at iilan nating leader na inaasahan nating maglilingkod ay naging mga mapang-abuso at mapagsamantala. Ang perang dapat pambili ng gamot, ginagamit sa pag-aaral, pagpapatayo ng paaralan at pag-ayuda sa tunay na may mga pangangailangan, ay naghihirap ngayon. Diba? Wala tayong nakikinabang, pero sila may mga mansyon, eroplano, mamahaling gamit. Ginawa nilang piggy bank ang kaban ng bayan. Piggy bank! Piggy bank! Piggy bank! Kayo, mga kabataan, totoo to, kayo ang pag-asa ng bayan. Kayo ang maninindigan
ipaglaban nyo ang ating bayan. Pilipino tayo! Pilipino tayo! Pilipino! Yan. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya? Sinabi na ni Manong Chavit, sinabi na ng lahat ng speaker dito, na ang kabataan ay galing sa atin, mahirap man o mayaman. Taas ng bayan, nakalimutan ng ating mga leader na sila ay kabahante natin. Dahil tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Tayo ang nagluklok sa kanila. Tayo ang naglagay sa kanila. Kaya tayo ay may karapatang magreklamo. May karapatang magsalita. Hindi nila tayo pwedeng pigilan. Dahil tayo rin mismo ang may kakayahang paalisin sila. Yan. Isa lang ho ang huling ano ko sa inyo. Ang huling biling. Manatili tayong maniwala sa Panginoon dahil siya mismo ang nagpakita ng katiwalian na nangyayari sa ating bansa. Dahil siya ang naglatag sa atin sa pamamagitan ng bagyo at lindol ng mga... Ayoko na. Hindi, may masasabi ako eh. Ang pabait nyo, ayokong makorap kayo kasi korap na nga ang gobyerno! Ilaban natin ang ating bansa. Ipagpatuloy natin ang ating karapatang pagtao. Mga kabataan, ilaban nyo ang ating bayan. Boses nyo ay mahalaga. Bayan natin, bantayin natin. Maraming salamat po. Mga kapatid, mga kababayan, apat na salamat po kay Ginang Cathy Pinay. Salamat po! Salamat po! Salamat po! Pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal. Dahil sa mga pagnanakaw niyo sa Mindoro sa ngayon kumuhulay, napapasok lang na balita. Bonjak, nandiyan ka ba? Omen. Nandito ako, naka-ready na. Ano pa hinihintay mo? Walang nga pumasok ka na. Ay, ito, Ben, nakita niyo, wala na sa mapa yung Bulacan, Talagang nakulang tao rito, kung napapansin niyo, mga kaibigan, Wala talagang katao-tao rito, mga kaibigan, gusto na gusto. Cut! Walang nga ka, wala ako naiintindihan sa balita mo. Puro Sabi ko sa'yo, magbalita, hindi magpatawa eh. Pag ako nainis sa'yo, ibuburay ko sa mapa eh. Tandaan nyo trillion ang napunta sa flood control dyan. Isipin mo pare, flood control pa lang yan. Wala pa pare yung ibang project yan. Isang departamento pa lang yan. DPWH pa lang yan. Partida wala pa dyan yung PhilHealth, NIA, DSWD, DA, BI, LTO, BIR, naka-custom dyan. Kaya paimbestigahan nyo lahat yan. Kung ayaw nyo yung langit sa kalupa, magalikan. At ang Bulacan ang numero 1 pinakamaraming flood control project. Biruin mo umabot ng 668 projects. Kung iisipin mo, daang-daang kontraktor na yung nagtulong-tulong. Nakontrol ba nila? Hindi, kasi ang kinontrol lang nila yung budget. Sisipin mo na ako dito, Ben. Sisipin mo na ako. Saka lang ang nangali sa lugar mo. Dapat pinaparusahan yung mga yan. Ewan ko lang kung dito ka kaya. Hindi yung bebailing nyo, tapos gagawin yung state witness dyan. Para lang kayo nakipagkalong doon na demonyo yan. Dapat panagutin mula congressman hanggang mayor. Tapos wala nang tanong-tanong, tanggalan na ng lisensya yung mga kontraktor. Dito muna tayo sa Oriental Mindoro para masaya. Palpak na guys ng St. Timothy, yung may-ari, mga Biskaya. Manananggal project sa barangay Buong Lupa. Biruin mo 300
TV, France 24 English, DD India, ABC News Australia, at marami pang iba. Nakakahiya na yung Pilipinas, pare. Ang liit na ng tingin sa akin ng mga puti. Hindi manirap ang Pilipinas, pare. Marami lang buhaya sa kapwitri. Ang daming mga insineta, pare. Iisa-isayin ko sa'yo, makinig ka. Yung gold reserve natin, binenta. Yung pondo ng billion, kinuha. Yung Maharlika funds, wala nang balita. Tapos ngayon, trillion-trillion yung ninakaw nila. Kaya pag tumagal pa to, lulubog talaga yung Pilipinas, sumakay ka pa. Yung bansa natin, pare, trending na. Pagdating sa nakawan, sikat na tayo sa ibang bansa. Buong taong bayan, pare, galit na. Pag walang nakulong dito, pare, tagalo sa bato, yung mundo, uga. Ano yan? Hiling na 2026 budget ng DPWH. Walang yung budget na naman. Wala parang napapanagot na magnanakaw na nakaraang budget ka naman. Mahiya naman kayo, kakapalin nyo, pagpahingin nyo naman yung kaban ng bayan. Kung gusto nyo ng budget, kuhain nyo sa mga magnanakaw dyan. Hindi yung kukuhain nyo sa kaban na naman ng bayan. Pwede ba tantanan nyo na yung kaban, mauubos na yung laman. Tapos pag naubos yung laman, uutang na naman. Ito yung buong total na budget ng DPWH para alam nyo. Mula 2023 hanggang 2026, tayo mo. Noong nakaraang 2023, yung binigay sa kanila ng Kongreso, 894.166 billion. Noong 2024, 997.885 billion. Ngayong 2025, nagpakawala sila ng 1 trillion. May butal pa, pag-goodbye nila, 88.8 billion. Biruin mo yung Kongreso, nagpakawala ng trillion-trillion na budget. Saan napunta yung pondo, yung puro ghost project? Tapos, sa 2026, gusto niya na naman ng budget. Nag-struggle na yung mga Pilipino, tapos kayo puro budget. Ben, basta't may baha, may buhaya. Loko-loko. Busy talaga. Napipiyok pa ako sa'yo eh. Tawa ka ng tawa. Bumakayag buhaya yan eh. Sa lahat ng mga nakawan na yan, alam niyo na kung sinong dapat itiis yan. Mga kaibigan, ang susunod nating tagapagsalita, ang former chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, Secretary Greco Belgica. Magandang gabi po sa inyong lahat. Taas ang kamay na nagmamahal sa bansa. Salamat po, salamat po, salamat po. Una po ay nagpapasalamat ako at kami sa Iglesia ni Cristo sa pamumuno ng kagalang-galang na Eduardo Manalo, Ka-Erj Cudera, dahil noon pa man tuwing merong abuso sa gobyerno at korupsyon, ang Iglesia ni Cristo ay naninindigan para sa tama. Ganyan po, nahihiya ako para sa Pilipino. Nanawagan ako sa ating mga kababayan. Sabi ko, mga kababayan, Iglesia ni Cristo lang ba ang maninindigan para sa Pilipinas? Nasaan kayo? Kaya nagpapasalamat po ako. Dahil kayo, mula pa nung umpisa, hanggang sa mga kabataan ngayon, naririto, naninindigan para sa tama, katotohanan at katuwiran. Ibabalik ko lang po ng kaunti ang ating kasaysayan. Noong 2013, nung akin pong pangunahan, ang pagsasamba ng kaso at pagkikwestiyon ng legalidad ng pork barrel system, PDAP at DAP, kasama ko na po ang Iglesia ni Cristo. Si Ka-Erj, sa liderato ng Ka-Eduardo, ang namumuna doon sa Shaw Boulevard at tumatayo at nananawagan, itigil niyo ang korupsyon. Ngayon po, 12 years after sabihin ng Korte Suprema na bawal
illegal, unconstitutional ang pork barrel system. Ginagawa na naman nila. Nung ibigay ng Korte Suprema ang desisyon, akala po natin tapos na. Hindi na gagawin ng ating mga mambabatas ang pagnanakaw at paggamit ng pork barrel para pagnakawan. Ang hindi natin alam, unti-unti at tahimik, binalik pala nila ang sistema. Pinalaki pa ng mas malaking monster. At ngayon, nakilala natin, flood control scandal. Noong una po, ang PDAP, 70 million kada congressman, 250 million kada senador. Si Janet Napoles, naaalala po ninyo, 10 billion pesos po ang ninakaw noon at pinag-distribute sa mga congressman at senador na kliyente niya. Galit na galit ang Pilipino. Pero ngayon, mahihiya si Napoles sa 10 billion niya dahil 100 billion daw pala ang diniliver at in-insert ni Zaldico sa pondo para sa presidente at kay speaker. Ang sabi ni Zaldi, 25% ang i-deliver niya kay presidente at kay speaker. Mga kababayan, kapatid kong iglesia, kailangan pong sagutin ng Pangulo ang mga paratang na iyan. Kailangan i-detalye niya at hindi pa pwedeng simpleng denial lang. At I don't want to dignify Zaldico. Hindi po, kailangan ipaliwanag niya kung totoo o hindi ang sinasabi ni Zaldi at isa-isahin, ilabas ang dokumento at ipakita sa tao para mabusisi. Dahil isang bagay ang gusto nating malaman, totoo ba na nagnakaw ka o hindi? Mga kababayan kong Pilipino, naghihirap ang Pilipinas. Binabaha ang ating mga lugar. Nasisira ang gamit. Sa laki ng korupsyon, nag-aalisan ng mga investor na mumuhunan at negosyo. Nawawala ng trabaho ang Pilipino. Umaalis ng bansa, nahihiwalay sa pamilya dahil walang makuhang trabaho dito dahil korap ang gobyerno. Pagkatapos, malalaman natin na halos or mahigit 1 trilyong piso na pala ang napupunta sa manumalyang flood control funds. Kaya habang nalulunod, binabaha ang humihirap ang Pilipino, yumayaman naman ang yumayaman ng mga korap na politiko. At imbes na gawin kung ano ang tama, ano ang nasa batas, pinagtatakpan pa ang kanilang mga ginawa at pinaghuhuli, tinatakot at kinakasuhan ang mga nagpoprotesta sa korupsyon imbes na ipakulong ang mga nagnakaw sa pamahalaan. Ang hinihingi lang po namin, kasuhan ninyo at huliin at ikulong ang lahat na nagnakaw sa flood control scam. Lahat! Lahat! Simple lang po, Ginoong Pangulo. Utusan mo na ang mga kawani ng gobyerno, Korte, Ombudsman, DOJ, NBI, na isampan ang kaso at pagdadamputin na ang mga korap. Ang problema, noong maglabas ng chismis list
ang isang pribadong individual, alam niyo po yung chismis list? Yun po yung destabilizers list. There's no such thing. Walang nagdi-destabilize. Ang meron, mga nagpo-protesta sa korupsyon. Nung ilabas ng isang pribadong tao ang destabilizers list, kaagad na pinaimbestigahan o pinaimbestigahan ng palasyo sa AFP ang listahan. Subalit yung listahan na inilabas ng mga congressman nila Vizcaya ng mga korap at tumanggap sa kanila, hanggang ngayon, wala pang nililista at pang pinahuli. Ito Daniel, nasa ka na? Bakit gano'n? Dahil meron kayong pinagtatakpan at meron kayong pinoprotektahan. Tingin po!